morning, kapatid. Hindi lang para sa family planning ang paggamit ng contraceptives. Inire-recommenda rin po ito ng mga eksperto para maiwasan ang ilang sexually transmitted diseases at infection. Isa pa nga po sa mga pinipili ng ilang lalaki ang vasectomy. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning. Good morning din po, mga kapatid. Para po ibahagi ang kanyang vasectomy journey, makakasama natin si Mr. Richard Nava. Good morning, Richard. Katukayo ka pa. Good morning po. At para naman po ipaliwanag kung ano nga ba ang vasectomy, makakasama rin natin ang CEO at Chairman ng Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center at Senior Consultant ng Army General Hospital, Manila Doctors, Urology Center of the Philippines, ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Good morning, Dr. Dr. Joseph, welcome to the show. Welcome at good morning, Dr. Richard and Dimples. At sa ating mga audience, magandang umaga. So, umpisahan na natin, no, Mommy Dims. Umpisahan ko muna kay Richard. Richard, ano nga ba ang dahilan ng iyong pagpapavasectomy? Dalawa yung anak namin ni Mrs. Isang 9-year-old na lalaki at isang 3-year-old na babae. Parehas cesarean yung naging delivery niya. So, and medyo pre-eclampsia siya doon sa parehas na yan. So, hindi yun madali. Medyo delikado yun. And afterwards, yung pangalawa nga namin, yung sa bunso, medyo nagkaroon siya ng postpartum, no? Kasi yun pandemic baby, COVID. So, medyo mahirap yung naging experience namin doon sa panganganak niya. Nag-isip-isip na ako noon na kailangan namin yung usual method namin na withdrawal, calendar method, hindi nag-work. So, kailangan namin ng ibang access, which is vasectomy ngayon nakita namin na pwedeng solution. Oo. And by that point, parang naisip mo, ito na yung pinakakailangan talaga namin. Kasi vasectomy is also a big choice, no? Yes. Especially for not just for the men who are about to do it, but if you are married, syempre, kailangan decision nyo ring mag-asawa yan. But before that, I'm going to ask our expert today, Doc Joseph, ano ba talaga yung vasectomy tinatawag? May term ba ito sa Tagalog na maintindihan na natin? Usually kasi ang Dimples, ang vasectomy is a very straightforward, permanent male fertility surgical procedure kung saan ang tubo, yung importanteng tubo sa reproductive aspect ng isang kalalakihan na ang vas deferens ay linaligate natin. Oo. Kasi itong vas deferens kasi ay kung saan dumadaan ang ating sperm cell. So, ibig sabihin, Doc, sa Tagalog, kumbaga sa mga kapatid nating nakikinig ngayon, ang vasectomy ay procedure na, dahil sinabi mo nga permanent, hindi na ito na-reverse. Ibig sabihin, pag ito dinesisyonan mo na, never ka nang magkakaanak bilang lalaki. Yes. Correct? At that point of your decision. Kasi pwede pa rin naman siya in the future ma-reverse. Okay. Yes. Pero sinasabi natin na permanent kasi mas matagal ang effectivity. Oo. Kumbaga, gaano katagal ba effectivity? Hindi, kasi pag you undergo the procedure, it can take you years before iisipin mo na, pwede ba nating i-reverse in the future? Yun. Kasi yung mga ordinary male fertility procedures. That's right. Okay. Pero curious lang ako, no, Mommy Dims. Kay Richard, ano nga ba yung naging karanasan mo noong sumailalim ka ng vasectomy? Masakit ba yung procedure na ito? Okay. May konti siyang pain, lalo dun sa, syempre may anesthesia naman, Yes. pero yung part na before the anesthesia, wala namang ganun. So, mararamdaman mo yung needle, and then yung procedure itself, saglit lang siya 10 minutes to 15 minutes lang ata siya tinagal niya. So, ang bilis lang niya, may konting pain by that time, pero yung discomfort niya, hindi tolerable siya. So, siguro, 7 out of 10, and then eventually, bigla masasanay ka. So, kaya mo siyang, hindi siya yung tipong hindi ka makakalakad, gano'n. So, kaya mong kumilos after that procedure. Speaking of which, Doc Joseph, sa inyo, in your practice, no, usually ba gaano katagal ang average na recovery ng isang taong sumailalim sa vasectomy? Tama nga, Dimples, sabi nga ni Richard, 15 to 30 minutes yung procedure. Recovery time will take around 1 week.
'Diba? Then kahit na 1 week ang recovery time, kailangan may mga observation process tayo. Kailangan magpapakonsult tayo para ma-check na yung procedure was done very good and definite. Pero Doc, ano naman yung mga possible na side effects ng vasectomy? Okay, initially, Doc Richard, mga side effects, mga bruising, hematoma, infection. You can have bleeding also, di ba? Lalo na yung mga open type of vasectomy kasi meron naman tayo ng non-surgical scalp vasectomy. Lalo na yung mga may incision, kailangan tutukan natin na maigi kasi hindi lang natin sinasabi because it is an outpatient procedure, okay na siya. So, kailangan i-observe pa rin natin siya. Oo. Dok, ito ba, meron bang, paano ko ba sasabihin? Kasi ang aga. Paano ba natin masasabi na nagkakaroon ba ito ng epekto sa labing-labing at romance ng mag-asawa? Pagdating sa, kasi syempre, any procedure, no? Kahit pa paano, meron niyang either psychological, emotional, or physical discomfort, no? Meron bang ganong epekto yon within the relationship ng mag-asawa? Actually, maganda yan, Dimples, yung tanong mo. Kasi good news, walang epekto yan. At all? Yes, yung libido, yung erection ng isang kalalakihan, di ba? Pwede pa rin gawin. Yung ano lang, problema lang natin, kasi hindi naman serious problema, yung fertility aspect, which is hindi mo mabubuntis yung you cannot asawa have children mo. Yes, kung ikaw yung lalaki. yes. Okay. Pero alam nyo, marami talagang mga lalaki na takot magpa-vasectomy ngayon kasi marami silang naririnig ng mga misconceptions, keso ganito, keso ganyan. Pero Doc, ano nga ba yung mga misconceptions ng vasectomy na gusto mong itama? Kagaya ni nabanggit ni ng ating ni Richard, no, sabi baka meron kang sinalihan organisasyon for doing that, no. Then second, yung kagaya na tinanong ni Dimples na baka yung libido mo, yung erection mo, yung maleness mo, yung total maleness mo mawawala. So that's the thing. Then third siguro yung yung relationship mo with your partner will change totally. So yun lang naman ang misconception. Okay, ito kanina, Doc, medyo we touched up on it already. But I want to know, nare-reverse ba yung vasectomy? At kung nare-reverse man, gaano katagal bago pwedeng ma-reverse? Kasi, di ba, kunwari sa cesarean, sa aming mga kababaihan, pag nanganak ka, dinidiscourage na mga anak the year after kasi nga nag-heal ka pa. Is there such thing when it comes to vasectomy? Yes, kagaya na napag-usapan namin kanina ni Doc Richard sa yung mga konsepto, no. Yes, there is a reversion. We call that microscopic vasovasostomy. Pero sabi mo nga, Dimples, itong desisyon na magpaka-vasectomy, kailangang malaking desisyon ng isang pasyente. Hindi naman pwedeng kakagawa mo lang, after a month, gusto mo na magpa-reverse. Baka mapalo tayo ng doktor, no? Correct. So, this decision entails a lot of consultation. But yes, there is a possibility of reversing it in the future, if you like. Pero ito kay Richard, Mami Dims, na ano yung mga naging benepisyo sa'yo nung after mo sumailalim ng vasectomy? After the vasectomy, lalo nung after 12 weeks, yung na-clear na yung semen, no? Yung wala na siyang talaga, hindi na ako makakabuntis, ganyan. Nawala yung parang parang anxiety namin ni Mrs. pag ginagawa yung activity. Kasi naging traumatic talaga yung parang yung second baby namin. Medyo mahirap yung pinagdaanan namin. So this time, nagbago. No? Mas lumalim yung naging relasyon namin. Iba yung intimacy namin after that. So, I think it's so good that a lot of men now are more conscious about how to go about relationships. Kasi dati, di ba, parang ang nangyayari, puro babae lang yung sumasalo. Na, okay, kailangan magpaligate ka, kailangan, you take the contraceptives. And now that men are out there, saying, it's okay, I have a part in this as well. I can also do something about it. And that's what you make possible, Yes. Doc Joseph. So, Doc Joseph, before anything else, alam ko may social media account ka, pero batiin muna natin yung mommy mo kasi nanonood siya. Di ba? She's a fan of the show. Yes, she's a very fan. And you're a very good friend of Angela as well. Oo. So, what's the name of your mommy? Nympha. Ay, Mommy Nympha! Maraming salamat for watching. Ito naman, gwapong-gwapong iyong anak. Oo. Sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon,
hindi naman nakakatakot ang magpa-vasectomy. I know it's a very big decision, lalo na sa ating mga kalalakihan o mga padre de familia. Lagi ko na sinabi, Dimples, Doc Richard, yung kinakausap ng ating resource person na si Ray Richard, kailangan bibigyan kita ng 3 palakpak. Palakpak, yes. Kasi it's a very decision that is given to a couple na instead na yung burden ibigay mo sa asawa. Di ba? Magaling yun, no? So, basta importante lang, pumunta ka sa tamang espesyalista para kasiguro na yung procedure mo will be done very fairly and very definite and very well. Kasi delikado, lalo ngayon nagkalat ang mga hindi ka sigurado kung doktor talaga, kahit na sinabi nilang they have a clinic. Doc, eto na lang, we want to know, syempre we want to know where we could go, where the men who are watching today could go, lalong-lalo na if they want to take care of their selves, lalo-lalo na yung mga pamilya nila. So Doc Joseph, please let them know kung saan ka pwedeng mahanap. Okay, siguro pag mga aesthetic regarding mga ganyan, you can see me at Urology Center of the Philippines sa Quezon City, or you can visit me at the Empire Regenerative Center. Pag nasa South ka man, sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Then sa mga hospitals ko, na-mention na ni Doc Richard, sa Army General, sa Manila Doctors, at sa Fatima Medical Center. Amazing. Rockstar talaga ang ating expert for today. Kuya Richard, any social media accounts you want to greet your family? Hello po, hello sa misis ko, at hello Pamela. sa aking mga pamilya, sa aking anak na 2, at ingat kayo dyan, huwag kayo masyado makulit. Maraming salamat, Kuya Richard Nava, Dr. Joseph Lee, and syempre our very own Dr. Richard Gadiasa. Thank you, Doc. Maraming salamat. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.